Alam niyo ba mga guys, tahimik na tahimik si Saramaw sa issue mga kaibigan ng 7.4 earthquake sa Taiwan. Alam mo kung bakit? Kasi ayaw niya na masaktan ang China. Gusto kasi niya ma-please lang niya ang China. Mga kaibigan ng Pangulo natin, Bongbong Marcos, naglabas ng statement na tungkol dito sa earthquake ng Taiwan, no? Na nangyari po sa Taiwan. Ito po statement ng ating Pangulo, "Our hearts are with the people of Taiwan as they endure the aftermath of today's powerful earthquake. Rest assured, our Department of Migrant Workers is diligently ensuring the safety of the 159,480 Filipinos currently residing in Taiwan. We stand ready to assist and support our fellow Filipinos in Taiwan in any way possible during this difficult period." Mga kaibigan, tiningnan ko yung page ng Saramaw. Kung meron siyang yung statement man lang na concern no sa 159,480 Filipinos na nasa Taiwan. Pero wala po siyang statement. Obviously, hindi siya magbibigay ng statement kasi ayaw niyang i-call out siya ng China. Kasi, mga kaibigan, 'di ba nung nakaraan nung binati ng ating pangulo ang bagong halal na presidente ng Taiwan, 'di ba nagalit yung China? Bakit daw binabati ng pangulo natin? Meron daw one China policy, hindi naman daw sila isang country, sila daw ay part lang ng China. So mga kaibigan, eto ang delikado Pag naging pangulo ang isang Saramaw, ang isang politiko na nakadepende lang sa China. Pag naging pangulo yan, mga kaibigan, kawawa ang ating mga Filipino workers, ang ating mga OFW. Kawawa ang mga OFW natin sa Taiwan. Mga kaibigan, hindi sila masusuportahan ng gobyerno. Kasi, syempre, ang gusto ng Saramaw, i-please lang si Xi Jinping, i-please lang ang China. So, hindi talaga siya magbibigay dyan ng statement, no? Na condone doon sa nangyari, no? Na trahedya. Kasi, kailangan hindi magalit si Xi Jinping. Kailangan hindi magalit ang China. No? Ibig sabihin, mga kaibigan, kapag si Saramaw naging pangulo, didepende lang siya sa China. Lahat ng kanyang aksyon ay nakadepende lang sa China. At lahat ng kanyang gagawin, lahat ng kanyang aksyon, iisipin niya muna ang magiging feelings ni Xi Jinping, ang magiging feelings ng China. So parang tatay din niya. Ganyan tatay niya, di ba? Huwag natin gawin to kasi ma-hurt si Xi Jinping. O ayaw ko saktan si Xi Jinping. Kaya mga kaibigan, yung mga didi sheets, sabi ko sa inyo, sila na lang talaga ang gusto na maging pangulo, si Saramaw. Pero halos lahat ng mga matitinong Pilipino, big no, hindi talaga iboboto si Saramaw. Kasi kita niyo naman, sa ganitong pagkakataon, dapat di ba ang iniisip niya yung kapakanan ng mga Filipino? Pero bakit hindi niya iniisip ang kapakanan ng mga Filipino na nasa Taiwan? Wala man lang ba siyang statement na kahit man lang pagpapakita man lang na concerned siya doon sa mga OFW na nasa Taiwan? Grabe Grabe niya, himod ng puwet niya kay Xi Jinping. Baka pag sinabi ni Xi Jinping, kainin mo yung tae ko, baka kakainin na rin niya. Pag sinabi ni Xi Jinping, himurin mo yung puwet ko, himurin mo yan, punasan mo. Baka pupunasan na rin niya. Diba? Kasi ganito na yung niya mga kaibigan Kasi bilang isang pangalawang pangulo ng Pilipinas, obligasyon mo yan. Kahit wag na lang yung DepEd Pangalawang pangulo ng Pilipinas, obligasyon mo yan. Ricky Bulok na, meron ka nga statement na pinagtatanggol mo Hamas, Israel, may statement ka. Yung may nangyari din na yung sa Afghan, may statement ka rin.
And may statement ka rin. Foreign policy ng gobyerno natin tungkol sa peace talk, may policy. Meron ka rin sinasabi. Di ba? So, pagdating sa China, mga issue na may kinalaman ang China, tameme ka. Katulad ng pagdalaw mo sa mga sundalo na nasugatan na nabiktima ng insurgency sa ating bansa, nabiktima ng NPA. Dumadalaw ka. Pero never mong dinalaw yung mga Navy natin na nasugatan. Never kang nagbigay ng kahit anong statement tungkol sa West Philippine Sea. Mga kaibigan, grabe no, si Saramaw. Grabe ang himod niya sa puwit ni Xi Jinping, mga kaibigan. Grabe. Guys, kaya alam mo, mga kaibigan, yung si Saramaw na yan, mga kaibigan, sa totoo lang yung si Saramaw na yan, talagang, ito, sasabihin ko sa inyo 101%. Siguro mga guys, kahit may mga OFW pa tayo na magganon, dahil sa lindol sa Taiwan, hindi yan magbibigay ng statement. Kahit siguro umabot ng 1,000 ang OFW natin na magganon doon dahil sa lindol, hindi yan magbibigay ng statement kasi ayaw niyang i-hurt ang feelings ni Xi Jinping. Ganon siya, katraidor. Mas pipiliin niya, mga kaibigan, na pangalagaan ang interes ng China kaysa sa interes ng kanyang mga kababayang Filipino. Mas concerned si Saramaw sa interes ng mga Tsekwa kaysa sa interes ng kanyang sariling kababayan at sariling bansa. Ganyan si Saramaw, katraidor, makapili. So, wala na tayong magagawa sa kanya, mga kaibigan, kasi talagang ganyan na siya. Pinalaki siya na traidor, no? Pinalaki siya ng kanyang ama na traidor. So, wala na tayong magagawa dyan, no? Ang tanging magagawa lang natin, huwag iboto ang mga traidor. Sa 2028, walang traidor na dapat na makapasok. Walang traidor na dapat na maging Pangulo ng Pilipinas. No to traitors, no to pro-China, no to Saramaw. They are traitors. They are makapili. Yun lang, mga kaibigan.